Magandang araw! Ako nga pala si Binibini Cherilyn B. Burgos, ang isa sa mga miyembro ng Pangkat Isa na maghahatid sa inyo ng isang masigabong talakayan patungkol sa asignaturang Filipino na may paksang ang alfabeto at ortografiyang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't samahan ako sa aking tatalakayin. Matapos ang mga video na inihanda ng aming pangkat, ang mga manonood ay inaasahang makamit ang mga sumusunod na layunin. Una, na ipapaliwanag ang pagbabagong naganap sa alpabeto at ortografiyang Pilipino. Pangalawa, na isasakatuparan ang mga alintuntuning nakapaloob sa pagbabaybay. Bago natin tunghayan ang alfabeto at ortografiyang Pilipino, atin munang balikan ang kasaysayan at pag-unlad ng alfabetong Filipino. Handa na ba kayo? Tara, sabay-sabay nating balikan! Narito ang pagsulyap sa kasaysayan bilang panimula ni Virgilio S. Almario. Ang gabay sa ortografiya o palatitikan ng wikang Filipino ay binubuo ng mga tuntunin kung paano sumulat gamit ang wikang Filipino. Hinango ang mga tuntunin sa mga umiiral na kalakaran sa paggamit ng wikang pambansa bukod sa napagkasundoang mga tuntunin bunga ng forum at konsultasyon hinggil sa mga kontrobersyal na usapin sa spelling. Ninanais palaganapin sa gabay na ito ang estandardisadong mga grafema o pasulat ng mga simbolo at ang mga tuntunin pati na rin paggamit at pagbigkas ng mga simbolong ito. Itinatanghal din dito ang mga naganap na pagbabago mula sa panahon ng abakadang Tagalog, bunga ng modernisadong alpabeto at bunga na rin ng umuunlad na paggamit sa wikang pambansa. Hindi ninanais na maging pangwakas na tuntunin ang nilalaman ng gabay na ito. Wika nga noon pang taong 1906 ni Ferdinand de Saussure, habang binubuo ang mga pangkalahatang simulain sa lingwista, mahirap mahuli ang bigkas ng isang buhay na wika, at ang isang malusog at umuunlad na wika ang Filipino. Wika pa niya, ang bigkas sa isang salita ay ipinapasya hindi ng spelling kundi ng kasaysayan nito. Walang alpabeto ng alinmang wika sa mundo na perpekto. Ngunit, bawat pagkilos tungo sa estandardisadong spelling ay isang pagsisikap na makatulong tungo sa higit na mabisang pagagapay ng pagsulat sa wikang pabigkas. Higit na mapahahalagahan ng bawat tuntuning ortografiko sa gabay na ito kapag sinipat mula sa pinagdaanang kasaysayan nito, kalakip ang paniniwala na patuloy itong magbabago samantalang umuunlad ang pangangailangan ng madlang gumagamit ng wikang Filipino. Ngayon ay nabalikan na natin ang kasaysayan bilang panimula ni Virgilio S. Almario, magpatuloy at magsimula naman tayo sa kung ano ang alfabeto at ortografiyang Filipino na matatalakay sa mga susunod na mga video. At dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa kasaysayan at pag-unlad ng alfabetong Filipino. Ngunit, huwag kayong mag-alala at magkikita-kita pa tayo ulit sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Cherilyn B. Burgos. Paalam! Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Merlin Joyce A. Latino. Halina, matuto at makinig patungkol sa aralin ng kasaysayan ng ortografiya ng wikang Pilipino. Ang kasaysayan ng ortografiyang Pilipino ay maaaring ugatin mula sa sinaunang panahong gumagamit ang mga Pilipino ng katutubong paraan ng pagsulat na tinatawag na baybayin. Kasama sa panukala niyang reforma sa ortografiyang Tagalog, ang alpabetong may 5 patinig at 15 katinig. Nagdag na sa orihinal na titik ng baybayin ang katinig na R at ginawang 5 ang patinig, A, E, I, O, U. Kaya 20 ang mga titik na lumaganap na abakada hanggang sa panahong tinawag ng wikang pambansa na wikang Filipino. Sa pagbasa ng mga titik, ang mga katinig ay binibigkas ng may kasamang patinig na A gaya ng mga sumusunod. At yun lamang, muli ako si Binibining Merlin Joyce A. Latino. Paalam! Magandang araw! Ako si Binibining Elisabeth Kagi, ang magtatalakay sa pagkakaroon muli ng bagong gabay sa ortografiya na binuo noong taong 1976 at pagkalathala nito sa anyong mimeograph noong taong 1677. Isa sa mga nilalaman nito ang pagbabago
1976 at ang kailalawa ang lumang patnubay na sinusunod sa magwasto ng mga aklat na babasahin pa noong pang-dekada 60. Muling sinuri ang alpabeto, pinawanan ng mga bagong titik at noong 1967 ay natathala ang 28 ang mga titik sa gabay ng alpabeto at patunay sa spelling ng wikang Pilipino na nilinang ng mga wika sa Pilipinas. Ang mga binagong pangalan ng surian ng wikang pambansa. Dahil sa dami ng mga titik ng bagong alpabeto ay tinawag itong pinagyamang alpabeto. Ngunit sinundan ng mga puna na lubang pinarami ito kaysa kailangan ng mga bagong titik. Tinanggap ang mga dagdag na titik na ang C, F, J, N, U, V, X at C. Pinalaganap din ang isang modernisadong alpabeto na pinabasa ang mga titik sa paraang Ingles maliban sa N. Sa pagmula sa alpabetong Espanyol gaya ng mga sumusunod. Ang mga sumusunod at tuntunin ng ortografiyang Pilipino, ang alpabetong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X at Y, at ang pinakahuli ang letrang C. Muli, ako si Binibining Elizabeth Kagit, nagsasabing mag-aral na mabuti para ang buhay mapabuti. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Kamusta? Ako si Binibining Chelsea Agana, ang inyong makakasama sa tatalakayin nating aralin ngayong araw. Magbasa, makinig at matuto. Handa na ba kayo? Tara at isa-isahin natin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maraming forum at konsultasyon hinggil sa mga kontrobersyal na usapan sa spelling. Narito ang mga natalakay sa 2013 forum na mithing katangian ng ortografiyang Pilipino. Una, ang pagbuo ng panuto ay kailangang patnubayan ng matiyagang paglingon sa kasaysayan upang masipat ang anumang tradisyon ng nagdaang paraan ng pagsulat sa wika. Mula sa panahon ng baybayin, sa panahon ng pagpapalaganap sa alpabetong Romano, sa panahon ng abakada at hanggang sa paggamit ng modernisadong alpabetong Pilipino. Pangalawa, ay kailangang ibatay ito sa mataas na modelo ng pagbigkas ng wika. Tinutukoy nito ang dagdag na pagsuri sa nakasulat na panitikan upang paghugutan ng mga panutong ortografiko bukod sa pagmamatiyag sa nagaganap na pagbabago sa wikang pagbigkas. Maghigpit ding kaugnay ito ng katatalakay na mithing hanguin ang tuntuning ortografiko mula sa karanasang pangkasaysayan. Pangatlo, ay ang kailangang episyente ang ortografiya o kailangang nakatutugon ito sa mga pangangailangan sa pagsulat, ang pagdaragdag ng mga titik para sa modernisadong alpabeto ay isang maliwanag na pag-angkop ng wikang Pilipino sa mga gawaing hindi na kayang tupadin ng lumang abakada. Pang-apat, ay kailangang flexible ang ortografiya upang magampanan ang lumalawak na pambansa na gamit ng wikang Pilipino. Masisinag sa kasalukuyang gabay ang pagsisikap na ipaloob ang ibang katangian ng mga wikang katutubo na wala sa batayang korpus, ang Tagalog ng abakada. At ang panglima ay kailangang madali itong gamitin. Ang bagay na ito ang maipagmalaki ng baybayin at abakada. Abangan natin ang susunod na kabanata sa pagsulong ng wikang Pilipino bilang isang wikang pambansa at pandaigdig. Hanggang sa muli, sana ay mayroon kayong natutuhan sa ating tinalakay na aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Ako si Binibining Heidi D. Untolan. Matapos nating malaman ang mga alpabeto at pag-unlad nito, atin naman pag-uusapan ang pagbaybay na pagsulat. Sa pangkalahatan, natutupad pa rin ang payak na tuntunin kung anong bigkas siyang sulat sa pagbaybay na pasulat. Siyempre, hindi ito nasusunod sa salitang mga dahil ang salitang mga ay lumang anyo at ginagamit
noong hanggang sa bungad ng ika-20 siglo. Narito ang ating tatalakayin gamit ang 8 bagong titik. Ano nga ba ulit ang 8 bagong dagdag na titik? Ito ay ang mga titik na C, F, G, N, Q, V, X at Z. Ang mga pangunahing gamit ng mga ito ay pagpapanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Ang mga titik na F, J, V at Z ay napaka-importante upang maigalang ang mga kahawig na tunog sa mga katutubong wika. Hindi tulad noong panahon ng abakada na ang ipugaw ay isinulat sa ipugaw o ang ibatan ay isinulat ng ibatan. Ginamit din ang 8 dagdag na titik sa mga bagong hiram na salita mula sa Espanyol, Ingles at iba pang wikang banyaga. Ngunit tandaan, hindi na kailangang ibalik sa orihinal na anyo ang mga hiram na salitang lumaganap na sa baybay ng mga ito alinsunod sa abakada. Halimbawa, hindi dapat ibalik ang F's sa orihinal na forma sa Espanyol dahil ginamit ng matagal ang forma pati ang mga derivatibo nitong formal, informal, formalismo, formalidad, deformalidad at iba pa. Hindi rin dapat ibalik ang perma sa firma na ang bintana ay bintana, ang kalye ay kalye, ang tseke ay tseke, ang pinya ay pinya, ang hamon ay hamon, ang eksistensya sa ekstensya, ang sapatos sa zakat. Lamang po at sana may naunawaan kayo sa aking mga sinabi. Salamat! Magandang araw! Nais nyo bang may matutuhan sa Filipino? Ako nga pala si Gideong John Lloyd Madraga na kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa LSVU Siniluan Host Campus. Ngayong araw, ating tatalakayin ng ilan sa mga lumang salitang Espanyol. Mahalagang muhon o pananda hinggil sa mga lumang salita mula Espanyol. Ang mga nakalista sa Diksionaryong Tagalog, Hispanio, 1914 ni Pedro Serrano Lactao hanggang sa mga entry mo sa Diksionaryong Sauro, Filipino-Ingles, 1972 ni Jose Villa Panganilban. Nakatanghal sa inlistang mga lumang hiram na salita mula Espanyol ang naganap na pagsasaabakada ng mga tunog na banyaga. Gayon din ang pagbaluktot sa anyo ng mga orihinal na salita, gaya ng mga sumusunod. Libo-libo pa sa Bicol, Ilocano, Ilonggo, Kapampangan, Pangasinan, Cebuano, Tagalog, Waray at iba pang wikang katutubo na naaabot ng kolonyalismong Espanyol. Ngunit pigilin ang pagbabaybay, pag-aabakada sa mga idinagdag ngayong salita mula Espanyol. Maituturing na bagong hiram ang mga salita na hindi pa matatagpuan sa dalawang binanggit na diksyonaryo. Halimbawa, maaaring hiramin ng buo at walang pagbabago ang football, fertile, fossil, bisa, vertebra, zigzag. Samantala, dahil sa walang dagdag na titik, maraming salita mula Ingles ang maaaring hiramin ng hindi nangangailangan ng pagbabago sa spelling, gaya ng fern, folder, jam, jar, level. Gayunman, mapapansin sa mga binanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita na hindi pa ginagamit ang lahat ng dagdag na titik. Walang halimbawa ng hiram na salita na may mga titik na C, N, Q, at X. Bakit kaya? Narito ang paliwanag, isang magandang simulaing pangwika mula sa baybayin hanggang abakada. Ang pangyayaring iisang tunog ang kinakatawan ng bawat titik. Sa kaso ng C,
Problema ang pangyayari na may dalawang paraan ito ng pagbigkas na maaaring katawanin ng K o S. Halimbawa, ang K ang tunog dito sa unang titik ng kotse, ngunit sa S naman ang tunog sa unang titik ng syudad. Sa kaso ng Enye, napakalimitado kahit sa Espanyol ang mga salita na nagtataglay ng titik na ito. Ang ilang salitang pumapasok na sa Filipino ay natatapatan na ng NY, gaya ng Doña, Pinya, Banyo. Sa kaso naman ng Q at X, may palagay na hindi isang tunog ang mga nabanggit na titik. Nagiging KW o KY ang Q at ang KS ang X. Sa gayon, ginagamit lamang ang mga salitang ito sa mga pangalang pantangi gaya ng kwintos at serses at katawang technical at pang-agham gaya ng clearance at x-ray. Kapag humiram ng pangalang pambala na at nais i-spelling, ang ginagamit noon sa paabakadang pagsulat ay ang katumbas ng tunog ng Q at X. Ang Q ay nagiging K sa mula Espanyol tulad ng queso at KW sa mula English tulad ng quit o KY tulad ng barbecue. Samantalang ang X naman ay tinatapatan noon pa ng KS gaya ng sa extra. Muli, ako si Ginoong John Lloyd Mandraga. Nawa ay may natutuhan kayo sa aking tinalakay. Magandang araw! Muli, ako si Binibining Cherilyn B. Burgos, ang maghahatid ulit sa inyo ng isang panibagong masigabong talakayan patungkol sa panghihiram gamit ang 8 bagong titik. Sa kasalukuyan, sa gayon, ang lahat ng 8 dagdag na titik sa alpabeto ay ginagamit sa 3 pagkakataon ng panghihiram mula sa mga wikang Banyaga. Una, sa mga pangalang pantangi na hiram sa wikang Banyaga. Halimbawa, Charles, Catherine, Fidel, Felisa, San Fernando, Jason, Jennifer, Saint Joseph, Beijing, Niñez, Montaño, Santo Niño, Enrique, Quirogoa, Quirino, Vicente, Vladimir, Nueva Vizcaya, Vancouver, Sussex, Maximo, Mexico, Zenaida, at Sayon. Ikalawa, sa mga katawagang siyentipiko at teknikal. Halimbawa, carbon dioxide, quorum, valence, x-axis, oxygen, zero, at zygote. At ang ikatlo, sa mga salita na mahirap dagli ang i-spell. Halimbawa, cauliflower, Flores de Mayo, jaywalking, queen, quiz, mixed, pizza, at zebra. Sa pangkalahatan, ipinahihintulot at ginaganyak ang higit pang eksperimento sa re-spelling o pagsasa-Filipino ng spelling ng mga bagong hiram sa Ingles at ibang wikang Banyaga. Dapat madagdagan ng higit ang standby, school, schedule, police, boxing, recess, building, grocery, underpass, highway, traffic, graduate, corny, baseball, masingan, armalite, business, at iba pa. Ang ganitong re-spelling ay malaking tulong sa mga mag-aaral dahil higit na madali nilang makikilala ang nakasulat na versyon ng salita. Ngunit, tinitimpi ang pagsasa-Filipino ng spelling ng mga bagong hiram kapag katawa-tawa ang anyo sa Filipino, nagiging mahigit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa orihinal, nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitiko ng pinagmulan, higit na popular ang anyo sa orihinal at lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Nawa, ang bawat isa sa inyo ay may bagong nalaman at natutuhan sa aking tinalakay. Muli, ako si Binibining Cherilyn B. Burgos na mag-iiwan ng salitang, ang ortografiyang Filipino ay isang gabay na naglalaman ng mga tutunin sa pagbabaybay o spelling para sa pagkilala sa kasalukuyang anyo ng wikang Filipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!
Magandang araw. Ako si Pinagawin Darlene Joyce Valentino. Handa na ba kayo? Sa nakaraang video, natalakay roon ng ilang mga problema kapag gagamitin ang 8 bagong dagdag na titik. Dahil sa mga naturang problema, iminumungkahi ang pagtitimpi sa lubhang pagsandi sa Ingles. Sa halip, maaaring unang piliin ang singkahulugang salita mula Espanyol. Lalo't may nahawig na anyo dahil higit na umaalinsunod ang wikang Espanyol sa bigkas at baybay ng Pilipino kaysa Ingles. Higit na magaang basahin at pantigin ang standardisasyon mula Espanyol kaysa standardization mula Ingles. Ang bagahe kaysa baggage. Ang birtud kaysa virtue. Ang isla kaysa island. Ingat lang sa mga tinatawag na salitang Shokoy ni Virgilio S. Almario. Ito ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles ang anyo, at malimit na bunga ng kamangmangan sa wastong Espanyol ng mga edukadong nagnanais magtunog Espanyol ang pananalitan. Ilan sa mga salitang Shokoy ngayon ang aspeto na hindi ang Espanyol na aspekto, imahen na hindi ang wastong imahen, pesante na hindi ang tumpak na paisano ng Espanyol ni ang peasant ng Ingles. At ayun lamang, muli ako si Binibining Darlene Joyce Valentino. Paalam! Magandang buhay! Nagagalang akong makita kayong muli. Muli, ako si Binibining Elizabeth Gagit, ang inyong mag-aaral sa Pilipino. Sa unang video, sinabi ko roon na mag-ingat sa Shokoy. Ngayon naman, ang tatalakayin natin sa video ito ay eksperimento sa Espanyol. Ibang salitang sinasadya o eksperimento ang pagbuo ng salitang pa-Espanyol. Nagaganap ito malimit ngayon sa paglalagay ng malapit pangkatawagan na gaya ng ismo, astra, era, isa, ika, iya at ga. Pinapalitan o pinagpapalit ang mga ito sa ilang eksperimento kung kailangan at nagbubunga ng mga salita na iba na original na anyo ang mga ito sa Espanyol. Isang malaganap na klasisismo o sa panunuri pangpansikan kung susundin ang kritika o kritika sa Ingles at tumpak na anyo nito at may ganito na salita sa Tagalog noon pa. Pati ang kritiko para sa manunuri o mapanuri. Maaari sana ang criticism o criticism mula sa Ingles. Ngunit ginamit na ng eksperimento ang ismo upang waring ilukot ang kritisismo bilang panunuri pangpansikan sa karaniwang kritika. Tandaan, sinasadya ang natural nihilismo at may dahilan ang paglihis sa anyo ng orihinal na wikang hiniraman. Kaiba ito sa Shokoy na bunga ng maling akala at dahil sa limitadong kalaman ng hiniraman sa wikang Espanyol o ibang wikang Banyaga. Kaugnay, ang naturang pangangailangan sa halip na lagi manghiram sa Espanyol o Ingles, kailangan sa loob ang paggamit ng angkop na salita mula sa ibang katutubong wika upang itumbas sa sinasalin na konseptong Banyaga. Maraming kaalaman na wala sa korpus sa Tagalog, ngunit nasa ibang wikang katutubo ng Pilipinas. Halimbawa, ang ginagamit na ngayong ilahas mula sa Ilonggo upang itapat sa konseptong wild sa agham. Ang rabaw mula sa Ilocano na itutumbas sa scientificong survey. At ang pinakahuli, ang lawas mula sa Cebuano upang itapat sa Bali. Sana may tutunan kayo sa aralin natin ngayon. Muli, ako si Binibining Elizabeth Gagit na nagsasabi mag-aral mabuti para ang buhay bumuti. Hanggang sa uli, paalam! Magandang araw, muli ako si Binibining Jenchel, si Agana. Dumako naman tayo sa gamit ng Espanyol na Y. May espesyal na gamit ang titig na Y na binibigkas na katulad ng ating I. Gaya ng isulat at kasing kahulugang mungkahing ipagpatuloy ang gamit sa Pilipino. Ginagamit ito, una, upang isulat ng buo ang pangalan ng lalaki kasama ang apelyido ng ina. Halimbawa, isinusulat kung minsan ang pangalan ng Pangulo ng Republika ng Malolos na Emilio Aguinaldo P. Pami. Upang idugtong ang apelyido ng kanyang inang si Doña Trinidad Pami. Ginamit ito ikalawa sa pagbilang ng Espanyol at binabaybay. Halimbawa, alas 2:30, ikalawa at kalahati, alas 5:20, ikalima at 20, 50 y 3,
53. 37, 37. Pansin na nawawala ang Y kapag nagtatapos sa I ang pangalan ng unang bilang, gaya sa 22, alas 12:30. Sana ay mayroon kayong natutuhan sa ating tinalakay na aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Tatalakayan naman natin ang kasong binigkas na H sa hiram sa Espanyol. Sa wikang Espanyol, ang titik H ay hindi binibigkas. Kaya ang yelo ay yelo, hitsura sa itsura, hacienda sa hacienda, heredero sa heredero, oras, oras, at habilidad sa abilidad. Ngunit may ilang salitang Espanyol na kailangang panatilihin ang H dahil may kahawig na mga ito na salitang iba ang kahulugan. Halimbawa, ang humano kapag inalis ng H ay kahawig na katutubong umano. Sa gayon, kahit sa mga derivatibo na humano na hiram ngayon sa Pilipino gaya ng humanismo, humanista, humanidad, humanitaryo, ay hindi pinupungusan ang unang titik. Katulad din bagaman may kaibahan ang kaso ng historya na nasa Espanyol na gamiting kasing kahulugan ng kwento o ng kasaysayan. Sa praktika ngayon, ang historya ay ginagamit na kasing kahulugan ng kasaysayan. Samantalang ang istorya ay tinapat sa salaysay. Kasama ng historya sa Pilipino, ang historiador, historiko, historismo. Lamang po at maraming salamat. Sana may naunawaan kayo sa aking mga sinabi. Magandang araw! Nais nyo bang may matutuhan sa Filipino? Ako nga pala si Gideong John Lloyd Madraga na kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa LSPU Siniluan Host Campus. Dito naman tayo dumako sa huling yugto ng aming talakayan. Dito malalaman natin kung ano nga ba ang gamit ng J. Sa pangkalahatan, ang bagong titik na J ay ginagamit sa tunog na J. Ibig sabihin, hindi na ito ginagamit sa panghiram mula Espanyol na mga salita. Ang J ay may tunog na ha at tinatapatan ng H gaya ng ginawa noon sa husto at huwes, na may anyo ng ngayon na husto at huwes. Ilalapat sa gayon ang bagong titik na J sa mga katutubong salita na may tunog na J, gaya ng jambangan at jantong ng tausong, singhal ng ibaloy at jinjin at ijang ng ibatan. Gagamitin din ito sa mga bagong hiram na salita gaya ng jet, jam, just, jester, jingle, joy, enjoy ng Ingles, at jujitsu ng Hapones at jataka ng Sanskrit. Ngunit hindi sakop nito ang iba't ibang salitang Ingles na nagtataglay ng tunog na J. Ngunit hindi gumagamit ng J gaya ng general, generator, digest, region na kung sakaling hiram man ay magkakaroon ng anyong general, generator, digest at region. Hindi naman kailangan ibalik ang J sa mga salitang Ingles na matagal nang isinulat ng may diway, gaya ng sa jeepney, janitor at jacket. Muli, ako si Gideong John Lloyd Madraga. Nawa ay may natutuhan kayo sa aking tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!